dapat tama ang pagboto. Kaya naman sa in-depth interview ng News to Go, layo namin makilala ng mga botante ng gusto ang mga kandidato. At para patas sa bawat kandidato, meron tayong mga panuntunang susundin. Bawat kandidato sa pagkasenador bibigyan ng tig-5 minuto para sa isang malaliman at diretsahang panayam. Ang unang 4 na minuto ilalaan para sa mga maiinit na issue, kabilang sa mga pwedeng talakayin ang mga problema ng lipunan, mga naisisulong na batas sakaling manalo, at maging mga kontrobersyal at personal na isyong kanilang kinasasangkutan. Makaririnig ng beeps bilang tanda na papatapos na ang 4 na minuto. Sa huling minuto naman, sunod-sunod na tanong na tiyak na susukat sa kanilang personalidad ang ibabato sa mga kandidato. Ang mas mabilis mag-isip, mas maraming masasagot mula sa 20 inihandang tanong. Tutunog uli ang beeps para ipaalam sa kandidato na matatapos na ang kanilang oras. Kapag lumipas na ang 5 minuto, tapos man o hindi ang sagot, ay papatay na ang mikropono ng kandidato. At ang una nating makakapanayam ngayong araw sa News to Go In-Depth mula sa United Nationalist Alliance. So una, former Senator Mig Zubiri. Good morning. Magandang umaga, Kara, sa ating mga kapatid na nanonood. Alright. Morning po. Alright, Migs. Miyembro ka pa rin ngayon ng Partidong Lakas? Hindi na po. Noong 2010 pa po ako umalis sa Partidong Lakas. At ako po ay sumama noong 2012 sa PMP, Partidong Masang Pilipino ng ating mahal na Pangulo Joseph Ejercito Estrada. Okay. Ang huling, labas mo sa limelight was when you resigned. Opo, Oo, opo. In the Senate. At alam naman natin na yung issue noon ay yung mga aligasyon ng Dayan. For the record, nandaya ka ba talaga? Hindi po. Wala po tayong kasalanan doon. At kung meron man, dapat inilabas po ng 2 witness. Yung 2 witness na si Ampatuan at si Bedol, mismo nagsabi na sila ang gumawa nitong mga anomalya na ito, na manipulate po nila yung resulta ng halalan. At wala naman po silang sinasabi. Yes, pero wala naman po silang sinasabi na yung mga kandidato ay kumausap sa kanila. At kung meron man, dapat na preso na po ako. For the record, wala po tayong kinalaman, wala po tayong kasalanan, at kaya hindi na ako pumayag na manatili sa pwesto dahil hindi po ako pumayag sa ganung klaseng pagkapanalo. Kaya ako yung nag-resign sa pwesto para ipakita natin sa taong bayan na malinis ang ating konsensya, na wala po tayong tinatago na anomalya. At dahil sa integridad at dignidad, kaya po ako'y bumitiw sa pwesto. So how did you find out na nakinabang ka pala dito? Well, marami po nakinabang. Kung titignan mo, kung totoong sinabi nila, pineke po nila ang resulta ng halalan, marami po, almost 20 candidates na nabigyan ng score doon. Pati na rin ang aking kaibigan na si Coco Pimentel. Meron siyang 79,000 votes. So kung pineke talaga yung resulta dyan, pati siya nakinabang ng 79,000 votes. Yun nga lang, mas malaki ang aking panalo doon. So kung titignan natin, tanggalin po natin yung panalo ko doon, siyempre, siya po ang nanatili bilang senador dahil 18,000 na po or 18,000 lang ang aking panalo sa kanya. Pero kaya nga, Kara, nung naglabas ito ng 2 witness na sinasabi na pineke nila yung resulta ng halalan sa Maguindanao, kagad-agad po ako bumitiw sa pwesto. Hindi na po ako pumunta pa sa Supreme Court, hindi na po ako nagkapit ko. Kasi nahiya ka na lang. Alam mo, dito sa politika, sinasabihan ka palagi, huwag kang umalis sa pwesto hanggang Supreme Court, dalhin mo yan, ipadlock mo yung opisina mo, may manitili ka daw bilang isang mambabatas o bilang isang politiko. Sa akin, laki po ng tingin ko sa aking posisyon. A public office is a public trust. Pag nawala na po yung pagtiwala ng taong bayan sa'yo dahil sa mga kontrobersiyan na yan, mas mabuting ibalik mo na lang sa taong bayan yan para mahalal ka na lang muli kung magustuhan ko pa muli ng ating mga kababayan. In light of this, mga issue ng dayaan at mga aligasyon ng dayaan, tiwala ka pa rin ba sa ating electoral system? Specifically sa automated election system? Automated elections ay napakaganda. Dati kasi mano-manong halalan, Kara. Napakadumi. Sa precinct level pa lang, dito sa Metro Manila at Mega Manila, nakakita po kami ng aking electoral protest na dinaya po ako. Bakit malaki po ang score ko sa presinto, pagdating sa munisipyo, iba na po, lumiit na po yung aking score. Doon sa pagbibilang po ng balota sa mga ballot boxes. So, sa automated system, mas maganda. Okay. Wala na pong human intervention on the precinct level. Kaya ako yung naniniwala na itong 2013 elections, accurate po ang lalabas po ng Kumusta ang relasyon resulta. ninyo ni Senador Coco Pimentel? Lalo pat alam natin na isa daw kayo dun sa mga dahilan kung bakit umalis siya doon sa alliance. Well, unang-una, hindi ko
katulad ng binanggit ko kanina, wala naman po akong kasalanan. Wala naman po akong kinalaman doon sa nangyari sa kanya. Kaya kaagad-agad bumitiw ako sa pwesto, inangat ko pa ang kanyang kamay para ipakita sa taong bayan ngayon, na anong siya relasyon po niyo? yung Nag-uusap ba kayo? nanalo. Pero hindi po niya ako kinakausap. Alam mo gusto mo ba naman, siyang makausap? okay lang po sa akin. Dahil hindi naman personalan ng away ng senador. Pagka senador, nung paglalaban ng halalan para sa senador, hindi po dapat one-in-one yan. Hindi po parang governorship or presidential campaign. So, ang kailangan natin gawin, dapat maganda po ang ating mga panukala, ang ating mga plano, plataforma ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Yan ang dapat manatili at hindi po personal na bangayan. Ikaw ay kilalang crusader for the environment. Pabor ka ba? What is your stand on mining? Well, on mining, kasi may batas na po tayo, kailangan po natin respetuhin yung batas. Pero kailangan responsible mining. Dapat bantayan talaga ng DNR yung mga aktibidades na iba't ibang mining companies. Pero protected areas, dapat walang mining. Ito mga biodiversity areas ay dapat walang mining. Para sa ganun ay talagang para sa future generations, manatili po itong pristine and maganda para sa ating mga kababayan. Okay, now we come to the light questions, the lighter questions na makikita ko nga sino ba talaga si Mig Zubiri. Okay, your first question is, anong okasyon ka nagagalit? Anong okasyon ako nagagalit? Usually pag medyo incompetent yung kausap mo, lalo na sa trabaho, pag hipokrito yung tao, at mata pobre, dyan talaga ako nagagalit. Pag Okay. mata pobre. Sa anong pagkakataon dapat magsinungaling kung sakasakali? Naku, magsinungaling, white lie. Hindi ka nagsisinungaling? Siguro, paminsan-minsan sa trabaho, pag let's say, maraming gusto makipag-meeting sa'yo ng araw na yan, at sasabihin mo, nako, punong-puno ng aking schedule. Pero hindi naman talaga. Kasi minsan, 10 ang gusto makipag-meeting sa'yo. Imposible mo naman ma-accommodate lahat. Okay. So talaga nagkakaroon talaga tayo ng white lie. Pero hanggang doon lamang. Alright. Ano ang pinaka-wild or crazy na ginawa mo nung iyong kabataan? Nako, tumalon ako sa aeroplano. 14,000 feet, ako po yung parachute. Skydiving. At siguro hindi ko nagagawin muli yan dahil meron po akong 2 anak na 5 years old at 2 years old. At siguro yung isa, nag-swimming po ako kasama ng mga pating. Ano ang pinakaayaw mo sa iyong sarili? I'm too trusting. Masyado ako nabobola ng ating mga kababayan paminsan-minsan. Masyado mabait. Maraming salamat. Thank you very much, former Senator Mig Zubiri.